Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 3,000 additional police sa BARM ipinanawagan kasunod ng lumalalang election-related violence. Vietnam Defense Attaché binigyang diin ang military cooperation sa Philippine Air Force. Taas singil sa pasahe sa LRT-1 epektibo simula Abril 2025. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nanawagan ng Philippine National Police sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ng karagdagang 3,000 police officers para mahigpitan ang seguridad sa nalalapit na eleksyon sa Mayo. Ito ay bunsod ng pangamba matapos ang magkakasunod na election-related violence sa rehiyon. Mula Enero hanggang ngayon, hindi bababa sa 87 na kaso ng gun attacks ang naitala, habang 143 na komunidad ang tinukoy na areas of heightened concern kaugnay ng halalan. Bukod sa panawagang additional police force, kinumpirma ni ProBAR Regional Director Brigadier General Romeo Macapas na una na silang humiling sa Bangsamoro Transition Authority o BTA na bigyan sila ng mas malawak na authority para sa inspeksyon sa checkpoints, partikular na sa mga sasakyang pag-aari ng mga politiko. Dagdag pa nito ang presensya ng loose firearms ang isa sa pinakamalaking hamon sa pagtiyak ng seguridad sa rehiyon. Nag-courtesy call si Senior Colonel Luong Vanman, ang Defense Attaché ng Vietnam sa Pilipinas, kay Major General Ulysses Marquez, ang Chief of Staff ng Philippine Air Force, ngayong araw sa PAF Headquarters sa Pasay City. Ipinahayag ni Major General Marquez ang kanyang pasasalamat kay Senior Colonel Luong sa mga pagsisikap nitong palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa depensa. Pinagtibay ng dalawang opisyal ang kanilang commitment na mas palalalimin ang military cooperation upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon sa Southeast Asia. Nagkasundo sila na patuloy na magsasagawa ng joint exercises, pagpapalitan ng kaalaman at pagtutulungan sa mga isyu ng seguridad upang mapalakas ang kapasidad ng dalawang bansa sa pagtatanggol at pagtugon sa mga banta sa rehiyon. Magpapatupad ng taas presyo sa pamasahe ang Light Rail Transit 1 o LRT-1 simula sa darating na Abril matapos aprubahan ng Department of Transportation o DOTR ang bagong fare matrix. Sa anunsyo ng Light Rail Manila Corporation o LRMC ngayong araw, ang current formula para sa LRT-1 na 13.29 pesos boarding fee at 1.21 pesos na dagdag kada kilometrong biyahe ay tataas sa 16.25 pesos na boarding fee at 1.47 pesos distance per kilometer travel fare. Dahil dito, ang pinakamurang single journey ticket na 15 pesos ay magiging 20 pesos na, habang ang single journey end-to-end trip naman mula Fernando Po Jr. Station hanggang Dr. Santos Station na 45 pesos ay magiging 55 pesos na. Epektibo ang bagong presyo simula April 2, 2025. Ayon sa LRMC, ang kanilang hike appeal ay bunga ng improvements ng LRT-1 gaya ng mas maraming light rail vehicles, close to 100% daily system reliability, monthly system reliability, punctuality at availability. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.